Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Filipinos, hindi ba maganda ka kung sa bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, ilibre na po natin yun? Eh ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkatas ipamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines, ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. 5.5% this year, and the economy grows by in real terms, by 5.5%, then equal lang. But we need to overtake, That's kasi correct. dapat mas mabilis ang growth Correct. natin sa economy. So Correct. what should be the growth, So, ideally? halimbawa, correct. So today, we expect the economy nominally to grow roughly about 7.5% to 8, nominally including inflation, and the debt will increase by about 5.5%. Another way of looking at it, halimbawa, if if interest rates are at 6% pag umutang ka, and inflation is at 3, your real cost of money is 3. Yes. If the economy grows by 6, panalo ka ng 3. Kaya nga, yung 7.3 Yes. must be achieved na growth natin sa economy. Anything higher than the rate of debt At the very least, is positive. 7.5. Anything higher than the rate of debt, the increase in the rate of debt is positive. But ideally, we need to grow at 7.5 para lang. Ideally, if we could grow faster than that, even better. No, kasama ng nominal yun, ha? Oo, nominal yun. Apa. Yung collection effort natin sa tax, Secretary. Yes. Apo. Comparable ba yun dun sa collection effort ng mga Asian countries? A very good Kasi question. baka yun ang dapat nating tingnan. That's correct. Very good question. Yes, we do have a slide on that. The average revenue to GDP ratio in ASEAN is 16.5%. So tayo, nandun tayo sa 16.5%. So Okay, lahat tayo. yan pinibenchmark namin sa DOF. Tinitignan natin yung mga international best practices, at dito sa ASEAN, yung benchmark dyan, yung revenue to GDP, roughly 16.5, nandun tayo. Ang ASEAN average is 16.4. So tayo last year 16.5, so 0.1 mas maganda yung atin. Kasi Secretary, Mr. Chair, nung binabalikan ko yung ating nakaraang kasaysayan, 1965 for example, uh, 1 year old pa lang ako noon. wala ka pa siguro noon. 1 year old, 1 year old. Si Chairman wala pa eh. Per capita GDP, we're number 2 in Asia. That's correct. Pagkatapos tinitingnan ko Sunod yung... sa Japan. Ha? Sunod sa Japan. Sunod tayo sa Japan. Tama. Pagkatapos talagang may iyak ka, malulungkot ka, bakit paunti-unti tayong bumababa? Hanggang sa ma-overtake na tayo ng Brunei, na-overtake na tayo ng Singapore. Dahan-dahan, ngunit consistently, na-overtake tayo per capita GDP. Nakakaiyak talaga, na-overtake na tayo ng Malaysia, na-overtake tayo ng Thailand, and then Indonesia. Tama po yun, nakakalungkot talaga. And officially, last month, we were overtaken by Vietnam. Tama po? Size of the economy, I think mas malaki pa rin ang Pilipinas ng konti. Yes, but trajectorily, I am talking about per capita GDP. Yeah, that's possibly. Officially, That's correct, yes. na-overtake na po tayo. Huwag na po sana tayong papayag na ma-overtake pa tayo ng Myanmar, Opo. Cambodia, o kaya Timor-Leste. Baka maiyak na po tayong lahat, Secretary. And that's why we gotta get our act together, both the executive and Congress. Yun nga po eh. Yes. Secretary, magsasegue ako ng konti. Opo. Meron po kasi akong panukalang batas. Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong 5 klaseng ayuda eh. Yung isa po, conditional, ito po yung 4Ps. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong MAIP, meron tayong AIX, meron tayong TUPAD, meron pang AKAP yata, ma'am. AKAP.
Pagka po sinuma natin itong 5 ayuda na binibigay sa ating mga Ah, kababayang nasa panig ng Maralita, ah, Secretary, opo. correct me if I'm wrong kung nagkamali ako ng pag-compute, pero parang 194 billion pesos lahat eh. Tama po yan. Karamihan yan sa DSWD. Yes, sir. Pag Ngayon sinama mo pa po, yung MAIP, TUPAD, sa yung DOLE, MAIP sa marami health pa yan. yan, yung Opo. TUPAD, DOLE, Yes, yung yes. AIX, DSWD, and so on and Yes, so correct, forth. correct. Mas marami. 194 billion pesos. Ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan. Kasi naghanap po ako, nagtatanong-tanong, talagang hindi ko po Ay, ano po? ma-ascertain. Ah, Kung ah, talagang ah, yung 5 ayuda na yon ay napunta dun sa talagang dapat kapuntahan. yeah. Ang iniisip ko po kasi, yung pinakamahirap nating segment sa population, numbering about 5.5 million households, or about 25 million to 27 million poor Filipinos. Sa estimate ko po, itong 5 na ito na kung ito'y naibigay talaga sa Mm, talagang targeted na sector, baka naging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos kung mm, talagang naibigay o hindi, nagpasya po ako na gumawa ng isang medyo may pagka-radical pero baka practical, baka sumang-ayon naman po kayo. mm, Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to mm, 27 million Filipinos, hindi ba maganda ka kung sabihin ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, let's say 200 to 234 kilowatt hours, mm. Which is ilibre na po natin opo. yun. Ah, Kasi po, pag kinuwenta ninyo yon, mm. that will only be 120 billion pesos. Makakatipid pa po tayo ng about 74 billion. Light subsidy rate. Ito sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Ah, Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkatas ipamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines, libre. Oh, oh, oh. hindi po ba Yeah, practical yun? yeah. Ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng 4Ps. Yung purpose po, walang masyadong problema doon Correct, sapagkat conditional po yon. correct. At So yan may po merong guidelines. correct. So Pero may pagka yung MAIP na po, yung AIX, yung TUPAD, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala na yun. okay. Yung pagkaalam ko, may data yan, ang 4Ps, no? Ang pagkaalam ko, kung talagang titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AIX. So, meron pong data sa papel. Pero pag Correct. nagtanong po kayo on the ground, Oo. sapagkat lalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, Oo. talagang sinusuyod ko. Kung minsan po ang audience is about 40,000 to 50,000 Mm, people, mm, talaga pong tatanungin ko, sino mm, po ang nakatanggap? Wala pong sumasagot eh. mm, So, kailangan pong ma-check. Kaya ko Opo. nasabi na Opo. mas mabuti pa yata, mas practical, Ah, na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. opo. Ang alam ko rin, doon sa Lifeline subsidy, meron tayong pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo, Hindi po, meron, 20 kilowatt hours lang ang opo. nasa lifeline po. Ulitin ko lang. Hindi po 120. Yeah, ulitin ko lang. Pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilowatt hours, 35%. Kabisado ko po yung secretary, laderize po yan. Opo. Katapos-tapusan po, ang lifeline, Yes, 20 kilowatt hours. that's Parang correct. ang isang bahay nagsindi ng ilaw isang araw, yung 29 days, hindi Ah, na siya Pero gagamit. ang pagkaalam ko dito, hindi napapatupad to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong Yes. sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na imbes na po ayuda
na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector, Mm. doon na lang natin ibase kasi Ako, po, kaya ako binanggit ito, ako sang-ayon ako na dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. ayun,